Ang tanging ikinagulat pa noon ni Nuli ay kung papaano nakapaglakad ni Lantian sa ere. Habang papalapit ito sa kanyang ama, ay tila ba hindi nito alintana ang taas ng talon ng kanilang kinaroroonan. Yan si Lantian, iyo. Simpleng binata kong iyong titigan. Pero kung makita mo yang magseryoso, nako, manigas ang buo mong katawan dahil sa totoo nitong kaanyuan. Wala ka pang nakikitang tao na kasing ganda ni Lantian sa totoong wangis nito. Wika ni Manong Duming. Dagdag pa nito na ang diwatang si Lantian ay may kakayahan itong magpalit kaanyuan kapag ito'y kanyang nanaisin. Dahil nawiwili ang ama nito sa simple nitong anyo, kaya palagi itong ginagawa ni Lantian sa tuwing magdidibot sila ng ama niyang si Barangaw. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng ermitanyo, doon niya napagtanto kung bakit nag-aanyong simpleng binata ang diwata. Sa pagtagal nila sa lugar, meron silang nasilayang babaeng lumalapit sa kinaroroonan ni Barangaw. Pamilyar ito kay Nuli. May kasakasama itong isang usang kulay asol. Kasabay ng pagyakap nito kay Barangaw ay ang dahan-dahan nilang paglalaho. Ilang segundo lang ang makalipas, agaran ding nawala ang gintong bato na pinatukan ng mga ito. Tapos na ang palabas, iyo. Bumalik na tayo sa ating grupo. Wika ni Manong Duming. Habang sinuli, tulala pa din dahil sa mga nakita niya. Sa isip-isip noon ni Nuli, ama ng kanyang gabay si Diwatang Barangaw, si Maria. Habang naglalakad silang dalawa pabalik, pansin ni Nuling hindi na sila dumaan sa magagandang halamanan. Animoy ang daanang yon ay naglaho din kasabay ng paglaho ni Barangaw. Dahil sa medyo may kalaliman na ang gabi, pinili nilang bilisan na ang kanilang paglalakad. Sa pagdating nila sa kanilang pangkat, matyaga ang mga itong naghintay sa kanilang pagbabalik. Agaran din namang lumapit sila Tonyo sa kanila nang masipat nitong papalapit na silang dalawa. Saan po ba kayo galing, Ermitanyong Duming? Tanong ni Tonyo. Wala. Namasya lang kami nitong kaibigan nyo. O siya, magpapahinga na kayo. Gabi na. Sagot nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghiga naman nila Nuli sa kanilang mga higaan. Ngunit imbis matulog ang kanilang grupo, ay nagkwentuhan na lang ang mga ito. Sa pagsapit ng umaga, muling nagpatuloy ang kanilang pangkat sa paglalakbay, pabalik doon sa lugar ng Uringaw. Nais nilang puntahan sila Sanoy at Castancio sa pagbabaka sakaling madaanan nila ito sa lugar na yon. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, muli na namang nadapo ang kanilang pangkat sa bukal at ilog na kanilang dinaraanan noon na pinagkukuhanan ng mga isda. Pinili na lamang nilang maligo sa lugar na yon upang kahit papano may bisan ang init na kanilang nadarama. Habang naliligo sila, nagwika si Nuli sa kanilang pangkat ng, "Mga kasama, parang natatakam na naman ako sa bihag ng manok . Ano, dadaan ba tayo sa baryo?"
Wika niya. Nang marinig ito nila Tonyo, ang sagot naman ng mga ito ay, "Pwede. Sa kasunod ng 3 baryo, doon tayo hinto. Para pagsapit ng gabi, dadaanan din natin ang 5 kubo sa kabilang baryo na sinasabi ni Ermitanyong Horo na 5 gabunan. Tama. Upang bago tayo sasabak sa labanan, kondisyon ng ating mga pisikal na katawan. Maganda yung ideya mo, Kanuli. Katonyo. Paano yan? Dadalawa na lang itong manok ni Nuli." Wika naman ni Danilo. Lumipas ang gabing yon. Wala naman silang nakakaengkwentrong muli sa gubat na yon. Sa pagsapit ng tanghali kinabukasan, nadapo na nga sila sa 3 baryo na may nagkakasayahan. Ganon ulit ang ginawa nila. Iniwan ang mga kabayo sa damuhan at umusad sila sa nagkakasayahang mga tao. Dahil hindi mawala ang pasabong na yun sa araw ng Sabado, kaya't naging pabor ito para kila Nuli. Kampante sila Tonyo at Nuli noon na madali silang makakakuha ng bihag sa baryo na yon. Pero hindi ganon kabilis ang nangyari. Hiniram ni Katonyo yung isang manok ni Nuli upang siya nakuno ang magtatari dito. Siyempre, pumayag dito si Nuli dahil malaki ang tiwala niya dito. Habang kinakabitan ni Katonyo ng tari ang manok, naramdaman ni Nuling kaagad nagpalipad hangin itong si Katonyo. Kaya ang sabi ni Nuli, "Katonyo, di ba pwede tayong maramdaman yan sa mga ginagawa mo?" Wika niya. "Mari nga iho, pero anong magagawa ng mga yan kung huli na nilang malaman ang ating mga espiritual?" Nang marinig ito ni Nuli, hindi na lang siya umimpik sa kaibigan niya. Sa tanang buhay kasi ni Nuli sa pananabong, hindi siya gumagamit ng palipad hangin kung alam niyang may aral din yung kalaban. Mati kasi, malalaman ito ng engkwentro mo. Itong si Nuli kasi, ipapadala niya ito sa pisikal na katawan ng pambato. Nang tapos na ito, nagwika ito kay Nuli ng, "Iyo, okay na to. Pwede na natin tong isampas sa ruweda." Wika ni Katonyo. Masyadong kampante itong kaibigan niya doon sa mga nalalaman niya. Akala nito, hindi makikita ng mga antingero o aswang ang mga lati na yon. Ang hindi nila alam ni Nuli, may kakamping antingero sa kanan ang mga nakalaban nila. Makalipas ang ilang minuto, nasa gitna na nga sila Nuli at Katonyo doon sa sabungan. Ang humawak sa manok, si Tonyo, habang si Nuli ang umalalay lang dito. Makalipas ang ilang minuto, pagbitaw ni Katonyo sa pambato, nagtataka itong si Nuli sa kasama ng kalaban nila na panay ang pagdudura nito doon sa lupa. Nang makita ito ni Nuli, doon niya nakumpirmang nalaman nga ng kalaban ang mga palipad hangin na maaaring magpatumba sa kanila. Sa ilang sangkaan ng mga panlaban sa ere, nakita ni Nuling kumalas sa manok ang basag na kabal na espiritual na nanggagaling kay Katonyo. Naghingalo na pareho na ang dalawang panlaban at hindi kalaunan nawala ng buhay ang kay Katonyo. Dahil dito,
nanlamig sinuli sa kanyang mga nakita. Dahil may nilalanga ang nakagawang kontrahin ang